Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagtitipon sa araw na ito. Sa pangalan ng pagmamahal at pagkakaisa, hinahangad ko na ang bawat isa sa atin ay makaramdam ng kapayapaan at ligaya habang tayo'y nagkasama-sama. Sa pagkakataong ito, nais kong ipahayag ang isang napakahalagang tema na tiyak na makapagbibigay inspirasyon at pag-asa sa ating mga puso. Panalangin para sa isang pinagpalang araw. Bilang mga tagasunod ng ating pananampalataya, alam natin na ang dalangin ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang paraan upang tayo'y makipag-ugnayan sa ating Diyos. Sa bawat salita at bawat hikbi ng ating puso, tayo ay lumalapit sa Kanya, humihingi ng gabay at nagpapahayag ng ating mga pasasalamat. Sa panahon ng mga pagsubok at hamon, ang panalangin ay nagsisilbing ilaw na nagbubukas ng daan para sa atin upang matutunan ang mga aral ng buhay at patuloy na lumakad sa Kanyang mga yapak. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng isang pinagpalang araw? Ito ay hindi lamang tungkol sa mga magagandang bagay na mangyayari sa atin, kundi ito rin ay ang pagkilala sa mga biyayang naipagkaloob sa atin kahit paman sa mga simpleng bagay. Sa bawat pagsikat ng araw, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na simulan muli ang ating buhay, muling bumangon, at ipagpatuloy ang ating misyon sa mundo. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang tayo'y maging mas mabuting tao, at ang panalangin ay ang susi upang tayo'y makakonekta sa ating lumikha at sa ating tunay na layunin. Sa ating video na ito, tatalakayin natin ang mga paraan kung paano natin maipapahayag ang ating mga panalangin para sa isang pinagpalang araw. Susuriin natin ang mga salin ng mga panalangin na maaari nating isama sa ating pang-araw-araw na buhay. Nais kong hikayatin ang bawat isa sa inyo na maging aktibo sa ating usapan. I-share ninyo ang inyong mga karanasan sa panalangin, mga biyayang natamo, at mga sagot sa inyong mga dasal. Ang inyong mga kwento ay maaaring maging inspirasyon para sa iba, at sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya. Huwag kalimutang i-subscribe sa ating channel upang hindi ninyo mamiss ang mga susunod na mga video na puno ng mga pahayag ng pag-asa at pagmamahal. Ang inyong mga komento at reaksyon ay mahalaga sa amin, kaya't huwag mag-atubiling mag-iwan ng mensahe sa ibaba. Ano ang mga panalangin na nais ninyong ipagdasal para sa araw na ito? Alin sa mga aspeto ng inyong buhay ang nangangailangan ng liwanag at gabay? Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban sa buhay, at sa ating pagsasama-sama, maaari tayong magbigay ng suporta at lakas sa isa't isa. Tandaan natin na sa bawat dasal, mayroong kapangyarihan. Ang Diyos ay nakikinig, at ang Kanyang mga kamay ay bukas upang yakapin tayo sa ating mga pangangailangan. Huwag tayong mawala ng pag-asa, sapagkat bawat panalangin ay may kanya-kanyang oras at pagkakataon na masagot. Sa mga susunod na minuto, sama-sama tayong magdasal at magbigay ng pasasalamat para sa mga biyayang natamo at mga pagkakataong darating. Muli, welcome sa ating pagtitipon. Naway ang ating paglalakbay sa pamamagitan ng panalangin ay maging puno ng inspirasyon at pag-asa. Huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento at mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang mga mensahe ng pagmamahal at liwanag. Magsimula na tayo sa ating panalangin para sa isang pinagpalang araw. Sa awit 23, makikita natin ang malalim na mensahe ng gabay at proteksyon na ibinibigay ng Diyos sa atin bilang ating pastol. Ang mga talatang ito ay nagdadala ng isang napakalalim na pag-unawa sa ating relasyon sa Diyos at kung paano siya kumikilos sa ating buhay. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, ang pagkakaroon ng tiwala sa Kanya ay nagiging susi sa pagbuo ng isang pinagpalang araw. Kapag tayo ay nagising sa umaga, madalas tayong nahaharap sa mga alalahanin at hamon na dala ng araw. Ngunit sa awit 23, ipinapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos na ating pastol ay nariyan upang tayo ay gabayan. Tulad ng isang mabuting pastol na nag-aalaga sa kanyang mga tupa, ang Diyos ay may malasakit sa ating mga pangangailangan at kalagayan. Ang kanyang mga pangako ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan na siya ay laging nandyan, handang magbigay ng proteksyon at gabay. Sa ating panalangin para sa isang pinagpalang araw, mahalaga na ating kilalanin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Ang pakikipag-usap sa Kanya ay hindi lamang isang tradisyon, kundi isang pagkakataon upang ipahayag ang ating mga pangarap,
takot at pag-asa. Sa bawat oras na tayo ay nagdarasal, tayo ay nagbibigay diin sa ating tiwala na ang Diyos ang may hawak ng ating kinabukasan. Sa Kanya, ang bawat bagay ay may layunin at ang bawat hakbang ay nagdadala ng pagkakataon upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Ang pagkilala sa gabay ng Diyos ay hindi lamang nagdadala ng kapayapaan, kundi pati na rin ang kasiyahan sa ating mga gawain. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan o nalilito, ang pagninilay sa awit 23 ay nagbibigay ng liwanag sa ating landas. Ang mga salitang, "Hindi ako matatakot sa masamang mga bagay, sapagkat ikaw ay kasama ko," ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ang Diyos ay nariyan upang tayo ay palakasin. Ang Kanyang mga pangako ay nagiging tanggulan sa ating mga takot at pangamba. Mahalaga rin na sa ating panalangin ay ating isama ang pasasalamat. Sa kabila ng mga suliranin, may mga biyaya tayong natamo. Sa bawat umaga, ito ay isang pagkakataon upang magpasalamat sa mga bagay na madalas nating hindi pinapansin. Ang pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat ay nagiging susi upang makamit ang isang masaganang araw. Sa pamamagitan ng pasasalamat, tayo ay nagiging bukas sa mga biyayang dumating at nagiging handa sa mga hamon na darating. Ang ating panalangin, na puno ng tiwala at pasasalamat, ay nagiging daan upang tayo ay makamit ang tunay na kapayapaan at kasiyahan. Sa kabila ng bagyo ng buhay, kapag tayo ay nakatuon sa gabay ng Diyos, nagiging mas madali ang pagdaanan ang mga pagsubok. Ang awit 23 ay hindi lamang nagsisilbing gabay kundi pati na rin ng lakas upang tayo ay magpatuloy sa ating landas. Sa bawat araw, tayo ay hinihimok na maglaan ng oras para sa panalangin upang makipag-usap sa ating pastol na handang makinig at umalalay. Ang ating mga alalahanin at pangarap ay mahalaga sa Kanya. Sa ating pakikipag-usap sa Kanya, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanyang puso at ang ating pananampalataya ay lumalago. Ang bawat panalangin ay nagiging pagkakataon upang tayo ay muling mapuno ng pag-asa at lakas. Sa ganitong paraan, ang ating panalangin para sa isang pinagpalang araw ay nagiging isang makapangyarihang pahayag ng ating pananampalataya. Sa bawat hakbang na ating tatahak, kasama natin ang ating pastol na nagpapalakas sa atin. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nagiging tulay upang tayo ay makamit ang kapayapaan, kasiyahan, at tunay na tagumpay sa ating buhay. Kaya't sa bawat umaga, itaas natin ang ating mga kamay at ipagkatiwala ang ating mga araw sa Kanya, sapagkat Siya ang ating gabay at proteksyon sa lahat ng pagkakataon. Sa Filipos 4:6-7, binibigyang diin ang mahalagang mensahe ng pagkakaroon ng kapayapaan sa ating buhay sa pamamagitan ng panalangin. Sa mundong puno ng mga alalahanin, takot at hindi tiyak na hinaharap, madalas tayong nahuhulog sa bitag ng pag-aalala. Subalit ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng isang napakahalagang paalala, huwag tayong mangamba sa anumang bagay. Sa halip, ipagkatiwala natin ang lahat ng ating mga alalahanin sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual o tradisyon. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na nag-uugnay sa atin sa Diyos. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, tayo ay lumalapit sa Kanya at sa proseso, nagiging mas bukas tayo sa Kanyang kalooban. Ang mga alalahanin natin ay nagiging mga pagkakataon upang makilala natin ang Kanyang kadakilaan at kakayahan. Sa ating mga panalangin, maari tayong humingi ng karunungan sa mga desisyon, lakas sa mga pagsubok, at kapayapaan sa gitna ng bagyo ng buhay. Madalas, naiisip natin na ang mga bagay na ating pinagdaraanan ay tila napakabigat at walang katapusan. Subalit, sa pamamagitan ng panalangin, nagiging posible ang pag-alis ng mga pasanin na ito. Ang kapayapaang galing sa Diyos ay hindi isang simpleng damdamin. Ito ay isang bagay na lumalampas sa ating pangunawa. Sa kabila ng mga pagsubok at mga hamon, mayroong kapayapaan na nagmumula sa Kanya na nagbibigay sa atin ng kapanatagan sa ating mga puso. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pagtitiwala na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay kahit sa mga oras na hindi natin ito nakikita. Habang tayo ay nananalangin,
mahalaga ring isama ang pagpapahalaga sa mga biyayang natamo natin. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang bahagi ng ating panalangin. Ito ay isang salamin ng ating pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagpapasalamat, tayo ay nagiging mas aware sa mga magagandang bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng ating mga mata sa mga biyayang madalas nating hindi napapansin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mula sa simpleng bagay tulad ng magandang umaga, malusog na katawan at mga kaibigang sumusuporta hanggang sa mga malalaking tagumpay at mga panalangin na natugunan. Sa bawat araw, ang ating pananaw ay maaaring maapektuhan ng ating mga karanasan at alalahanin. Subalit, sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat, nagiging posible ang pagkakaroon ng positibong pananaw. Ang mga alalahanin ay nagiging mga pagkakataon upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Ang mga pagsubok ay nagiging hakbang patungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Sa bawat panalangin, tayo ay lumalapit sa Kanya at nagiging mas bukas sa Kanyang gabay. Pag-isipan natin ang mga pagkakataon sa ating buhay. Sa mga oras na tayo ay naguguluhan, tayo ba ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin? Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay, tayo ba ay nagpasalamat sa mga biyayang natamo? Ang mga tanong na ito ay mahalaga sa ating espiritual na paglalakbay. Ang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay hindi lamang nagdadala ng kapayapaan, ito rin ay nagiging daan upang tayo ay lumago at magbago. Sa bawat araw, may mga pagkakataon tayong ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Kanya. Sa halip na maging biktima ng takot at pag-aalala, maaari tayong maging mga tagapagdala ng kapayapaan at pag-asa sa ating paligid. Ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ay isang ilaw na nagliliwanag hindi lamang sa ating buhay, kundi pati na rin sa buhay ng ibang tao. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya at panalangin, tayo ay nagiging mga instrumento ng Kanyang kapayapaan sa mundong ito. Naway sa ating mga panalangin, ating maranasan ang kapayapaang hindi maipaliwanag na nagmumula sa ating pagtitiwala sa Diyos. Sa bawat araw na tayo ay bumangon, naway punuin natin ang ating puso ng pasasalamat at pag-asa upang tunay na makamit ang isang pinagpalang araw. Ang pasasalamat at kaligayahan ay mga susi sa pagkakaroon ng isang matagumpay at pinagpalang araw. Sa 1 Thessalonica 5:16-18, tayo ay hinihimok na maging masaya at mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Ang mga talatang ito ay hindi lamang naglalaman ng mga simpleng utos, kundi ito rin ay isang paanyaya na muling suriin ang ating mga puso at isipan. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating nararanasan, may mga dahilan pa ring dapat tayong ipagpasalamat. Ang pagiging masaya ay hindi nakabatay sa ating mga kalagayan o sa mga bagay na mayroon tayo. Ito ay isang estado ng isipan na nagmumula sa ating kaalaman na ang Diyos ay laging naroon para sa atin, handang magbigay ng tulong at suporta. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, maaari tayong pumili na mag-focus sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Maaaring ito ay mga simpleng bagay tulad ng pagdapo ng araw sa ating mga balat, ang mga ngiti ng ating mga mahal sa buhay, o ang mga pagkakataon upang maglingkod sa iba. Ang mga ito ay mga biyayang hindi natin dapat ipagwalang bahala. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong nakakalimot na ang pasasalamat ay isang makapangyarihang kasangkapan. Kapag tayo ay nagpasalamat, nagbubukas tayo ng pinto para sa higit pang mga biyaya na dumating sa ating buhay. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang responsibilidad, kundi ito rin ay isang pribilehiyo na nag-uugnay sa atin sa ating manlilikha. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagpapasalamat, tayo ay nagiging mas maligaya at mas kontento sa kung ano ang mayroon tayo. Minsan, ang mundo ay puno ng mga negatibong balita at mga hindi kanais-nais na pangyayari. Ang mga ito ay maaaring magdulot sa atin ng takot at pangamba. Subalit kung tayo ay magpapasya na maging masaya at nagpapasalamat sa kabila ng mga ito, makikita natin na ang ating pananaw sa buhay ay magbabago. Ang mga positibong pananaw ay nagdudulot ng mas malalim na kaligayahan at mas matibay na pananampalataya. Ang pasasalamat at kaligayahan ay hindi lamang para sa ating sarili.
Ito rin ay isang paraan upang maipahayag ang ating pagmamahal at malasakit sa ibang tao. Kapag tayo ay nagiging masaya at mapagpasalamat, nagiging inspirasyon tayo sa iba. Ang ating mga ngiti at positibong pananaw ay maaaring magbigay ng liwanag sa madidilim na araw ng ibang tao. Sa ganitong paraan, ang ating mga pasasalamat ay nagiging daan upang makabuo tayo ng mas matibay na komunidad na nakabatay sa pagmamahal at pagkakaisa. Isipin natin ang mga pagkakataon sa ating buhay na puno ng pasasalamat. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagkakaroon ng pamilya, mga kaibigan, at mga pagkakataon para sa paglago at pag-unlad. Ang mga ito ay mga biyayang hindi natin dapat kalimutan. Sa bawat araw na tayo ay gising, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na simulan muli. Ang bawat bagong umaga ay isang pagkakataon upang ipahayag ang ating pasasalamat sa Diyos at sa mga biyayang natamo natin. Dahil dito, ang ating panalangin ay dapat na puno ng pasasalamat. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihiling, dapat din tayong magpasalamat para sa mga bagay na mayroon tayo. Ang ating mga panalangin ay dapat maging isang pagninilay kung saan tayo ay nakatuon hindi lamang sa kung ano ang kailangan natin, kundi pati na rin sa mga biyayang natamo natin. Ang pasasalamat ay nagiging tulay sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Sa huli, ang pagsasama ng pasasalamat at kaligayahan sa ating mga panalangin ay nagiging susi sa pagkilala sa mga biyayang natamo sa araw-araw. Ang kaligayahan ay isang desisyon at ang pasasalamat ay isang pagsasanay na dapat nating ipagpatuloy. Sa susunod na ating itataas ang ating mga panalangin, isipin natin ang mga bagay na dapat ipagpasalamat. Sa ating mga puso at isipan, maging handa tayong ipahayag ang ating pasasalamat sa Diyos. Sa susunod, tayo ay magkakaroon ng isang panalangin para sa isang pinagpalang araw. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, kami ay lumalapit sa iyong harapan na may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa bawat pagsikat ng araw, kami ay hinahamon na muling simulan ang aming mga buhay. At sa ganitong pagkakataon, kami ay humihingi ng iyong gabay at proteksyon. Salamat sa biyayang ito ng buhay, sa mga pagkakataong ibinibigay mo sa amin upang mas mapalalim ang aming pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Panginoon, sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging liwanag ang iyong mga salita sa aming landas. Ipinagdarasal namin na ang aming mga isip at puso ay maging handang tumanggap ng mga aral na iyong nais ipahayag. Bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan ang iyong kalooban at lakas upang mapaglabanan ang mga pagsubok na darating. Sa mga oras na kami ay naliligaw ng landas, naway maging gabay namin ang iyong Espiritu Santo upang kami ay muling maibalik sa tamang direksyon. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga hamon, tulungan mo kami na manatiling matatag at puno ng pag-asa. Sa mga oras ng takot at pangamba, bigyan mo kami ng kapayapaan na nagmumula sa iyong presensya. Naway huwag kaming mawalan ng pananampalataya sa mga pangako mo. Sa bawat problema na aming kinakaharap, naway makita namin ang iyong mga kamay na nag-aabot ng tulong at pagsuporta. Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakataong kami ay nagkulang sa aming mga tungkulin bilang mga tagasunod mo. Sa mga pagkakataong kami ay nagkamali at hindi nakinig sa iyong tinig, naway ipagkaloob mo ang iyong habag at tulungan kaming ituwid ang aming mga pagkakamali. Ipinapanalangin namin ang mga taong naapektuhan ng aming mga desisyon. Naway makahanap sila ng kaaliwan at lakas sa kanilang mga pagsubok. Sa araw na ito, kami ay nananalangin para sa mga tao sa aming paligid. Ipinagdarasal namin ang aming pamilya, mga kaibigan, at mga komunidad. Naway pagyamanin mo ang aming mga ugnayan at bigyan kami ng pusong handang magbigay ng pagmamahal at suporta sa isa't isa. Sa gitna ng mga hamon, tulungan mo kaming maging mga ilaw sa buhay ng iba, tagapaghatid ng pag-asa at pagmamahal sa mga nangangailangan. Panginoon, sa mga oras ng kalungkutan at pagsubok, naway maging matatag ang aming pananampalataya sa iyo. Ipinapanalangin namin ang mga taong nagdadalamhati, ang mga may sakit at ang mga nawawalan ng pag-asa. Ipadama mo sa kanila ang iyong pag-ibig at yakap sa mga pagkakataong sila ay nalulumbay. Naway makatagpo sila ng lakas sa iyong mga salita at sa mga tao na nagmamalasakit sa kanila.
Ipinapanalangin din namin ang mga frontliners at mga taong nagtatrabaho upang mapanatili ang kaligtasan ng iba. Bigyan mo sila ng lakas at pagpapanibago sa kanilang mga puso. O Diyos, sa mga araw na ito, kami ay nagtataas ng mga panalangin para sa aming mga leader, sa mga tao na may kapangyarihan na gumawa ng pagbabago sa aming lipunan. Naway punuin mo sila ng karunungan at malasakit upang ang kanilang mga desisyon ay magdulot ng kabutihan at pag-unlad sa lahat. Ipinapanalangin namin ang katarungan at kapayapaan sa aming bayan na sana'y maghari ang pagmamahalan at pagkakaunawaan sa lahat ng tao, anuman ang kanilang pinagmulan o pananampalataya. Panginoon, kami ay humihingi ng kalakasan sa aming mga puso at isipan. Naway sa bawat pagkakataon na kami ay nahaharap sa mga pagsubok, makahanap kami ng lakas sa mga alaala ng iyong mga ginawa para sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, naway muling sumiklab ang apoy ng aming pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Ipinapanalangin namin na ang bawat araw ay maging pagkakataon para sa pagbabago at paglago, hindi lamang sa aming mga sarili, kundi pati na rin sa aming mga komunidad. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway magpatuloy ang iyong presensya sa aming mga buhay. Sa mga pagsubok na darating, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya. Ipinapanalangin namin na sa bawat tagumpay na aming makakamit, lagi kaming maging mapagpakumbaba at handang magpasalamat sa iyong mga biyaya. Naway magpatuloy ang aming ugnayan sa iyo at sa bawat araw ay madagdagan ang aming kaalaman at pagmamahal sa iyong salita. Panginoon, sa aming paglalakbay na ito kami ay patuloy na humihiling ng iyong gabay at tulong. Sa bawat hakbang, naway maging matatag ang aming mga puso at isipan sa mga hamon na darating. Ipinapanalangin namin na sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, matutunan naming magtiwala sa iyong plano para sa amin. Kahit na ang mga bagay ay tila mahirap at hindi maunawaan, naway ang aming pananampalataya ay patuloy na maging sandigan namin sa mga oras ng pagsubok. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kami na makahanap ng kapanatagan sa iyong mga salita. Ipinapanalangin namin na ang banal na kasulatan ay maging ilaw sa aming landas upang kami ay hindi maligaw sa aming mga desisyon. Bigyan mo kami ng kaalaman at lalim ng pag-unawa sa mga aral na nais mong iparating sa amin upang sa ganitong paraan kami ay maging mas malapit sa iyo at sa mga tao sa aming paligid. Panginoon, sa mga sandaling ang aming mga puso ay puno ng takot at pangamba, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Naway sa bawat pagkakataon na kami ay humaharap sa mga pagsubok, mapanatili namin ang aming tiwala na ikaw ay laging naririyan upang kami ay iangat at bigyan ng lakas. Sa mga oras ng pangungulila at pag-aalala, naway maramdaman namin ang iyong yakap na nagbibigay ng kapanatagan at lakas. Ipinapanalangin din namin ang aming mga pamilya at mga mahal sa buhay. Naway patuloy mo silang protektahan at bigyan ng gabay sa kanilang mga pinagdadaanan. Sa bawat pagsubok na kanilang nararanasan, naway maging matatag sila sa kanilang pananampalataya at laging tumingin sa iyo bilang kanilang kanlungan. Naway pagyamanin mo ang aming mga ugnayan at tulungan kaming maging mga tagapaghatid ng pagmamahal at suporta sa isa't isa. Panginoon, itinuturo mo sa amin ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ipinapanalangin namin na sa mga oras ng hidwaan at alitan, kami ay maging mga tagapag-ayos ng sigalot at mga tagapagdala ng kapayapaan. Naway matutunan naming iwanan ang aming mga pag-aaway at magtulungan para sa ikabubuti ng aming komunidad. Sa pamamagitan ng aming pagkakaisa, naway maging halimbawa kami sa iba at maipakita ang tunay na diwa ng pagmamahal at pagkakaunawaan. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga desisyon na mahirap gawin, tulungan mo kami na linangin ang aming mga isip at damdamin. Naway maging matatag kami sa aming mga pinili at laging isaalang-alang ang mga epekto ng aming mga desisyon sa aming sarili at sa ibang tao. Ipinapanalangin namin na ang bawat hakbang na aming tatahakin ay magdulot ng kabutihan at positibong pagbabago. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nahuhulog at nagkakamali, naway huwag kaming mawalan ng pag-asa. Ipaalala mo sa amin na bawat pagkakamali ay pagkakataon din para sa pagbabago at pagkatuto. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na
Ituwid ang aming mga pagkakamali at ipagpatuloy ang aming paglalakbay patungo sa iyong mga layunin. Naway maging inspirasyon kami sa iba sa pamamagitan ng aming mga kwento ng pagsisikap at pagtindig muli sa kabila ng mga pagsubok. Panginoon, sa aming pagwawakas ng panalangin na ito, kami ay patuloy na umaasa at nagtitiwala sa iyong mga pangako. Naway ang aming mga puso ay maging bukas sa lahat ng mga biyayang iyong ipagkakaloob. Sa bawat araw, naway maging pagkakataon ito upang mas mapalalim ang aming ugnayan sa iyo at sa aming kapwa. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, nais kong magbigay ng ilang mga pagninilay-nilay na sana ay magbigay ng liwanag at inspirasyon sa ating mga puso. Habang tayo'y nagmuni-muni sa ating tema, ang panalangin para sa isang pinagpalang araw, naway naisip natin ang kahalagahan ng bawat araw na ipinagkaloob sa atin. Sa bawat umaga, tayo'y binibigyan ng panibagong pagkakataon upang makapaglingkod, makapagpatawad, at higit sa lahat, makapagbigay ng pagmamahal sa ating kapwa. Sa ating buhay, may mga pagkakataong maaari tayong makaramdam ng panghihina o kawalang pag-asa. Sa mga ganitong sandali, mahalaga na tayo'y bumalik sa ating pananampalataya at alalahanin ang mga pangako ng Diyos. Siya ay laging nandyan, handang magbigay ng lakas at gabay. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga tulay na nag-uugnay sa atin sa ating manlilikha. Sa bawat dasal, tayo'y lumalapit sa Kanya, at sa bawat sagot, tayo'y lumalago sa ating pananampalataya. Ipinapaalala sa atin ang ating mga banal na kasulatan na tayong lahat ay nilikha sa Kanyang wangis. Ito ay isang mahalagang katotohanan na dapat nating yakapin araw-araw. Kung tayo'y may mga pagsubok, huwag tayong matakot magtanong at humingi ng tulong. Sa ating mga kapatid sa pananampalataya, sa ating pamilya, at sa ating komunidad, naroon ang suporta at pagmamahal na kailangan natin. Huwag nating kalimutan na tayo'y hindi nag-iisa sa ating mga laban. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, kasama natin ang Diyos at ang ating mga kasama sa buhay. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, dapat tayong maging mga tagapagdala ng liwanag at pag-asa. Sa bawat tao na ating nakakasalubong, may pagkakataon tayong ipakita ang pagmamahal ng Diyos. Ang simpleng ngiti, isang mabuting salita, o kahit ang pag-alala sa kanilang mga pangangailangan ay may malalim na epekto. Naway maging inspirasyon tayo sa iba at sa ating maliliit na pagkilos, makapagbigay tayo ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. Sa ating pagninilay-nilay, naway maging daan ito upang tayo'y mas maging mapagpasalamat sa mga biyayang natamo natin. Minsan madalas tayong nakatuon sa mga bagay na wala tayo kaysa sa mga bagay na mayroon tayo. Ang pagiging mapagpasalamat ay isang mahalagang hakbang upang makilala ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ang ating mga saloobin ay may kapangyarihan. Kaya't ipagdasal natin na palaging maging positibo ang ating pananaw at tingnan ang mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan at kapayapaan. Bago tayo magtapos, nais kong hikayatin ang bawat isa sa atin na patuloy na manalangin, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para sa iba. Maglaan tayo ng oras upang ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating komunidad, at ang buong mundo. Sa ating mga panalangin, tayo ay nagiging tagapamagitan, nagdadala ng liwanag sa mga dilim at pag-asa, sa mga pusong nawawala ng pag-asa. Sa huli, naway dalhin natin ang mga aral ng ating pagninilay-nilay sa ating mga puso at sa ating mga gawa. Magsimula tayo sa mga maliliit na bagay at unti-unting palaguin ang ating pananampalataya. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang ipakita ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Tayo'y magpatuloy sa ating paglalakbay na puno ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig na may katiyakan na ang ating Diyos ay laging kasama natin. Maging sa mga darating na araw, naway mapanatili natin ang ating koneksyon sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga panalangin at mga gawa. Patuloy tayong maging mga tagapaghatid ng Kanyang pagmamahal at pagkalinga sa mundo. Ngayon at magpakailanman, sana'y mapuno tayo ng Kanyang biyaya at pagkalinga. Hanggang sa muli, naway magpatuloy tayo sa ating mga panalangin at sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos.
at naway makamit natin ang tunay na pinagpalang araw.